I know kasalanan ko ang nangyari sa'yo. Lalo ng pagpapahiya ko sa'yo. I'm sorry, Sandra. Mahinang sambit ni Grayson. Hindi siya umimik at nanatili lang nakatayo. Tumayo si Grayson at niyakap siya. Saka kumalas at pinahira ng mga luha niya. Maybe Thea was right. Other people was right. All these things happened between us means we're not supposed to be like this. Pirmahan mo yung divorce papers para matapos na to. Grayson, alam mo kung ano yung nararamdaman ko sa sarili ko? Awa. Naaawa ko sa sarili ko dahil hindi ko man lang kayang ipagtanggol to sa iba. Ikaw, may pamilya ka na kapag may problema ka, nandyan sila. Ako, wala. Ang gusto ko lang makalaya na sa lugar na to. Maramdaman ko yung pakaramdam na hindi ako naiipit at minamaliit dahil ikinasal ako sa isang mayaman na may ibang karelasyon. Ayokong isipin ng ibang tao na pabigat ako. Ampun ako. Wala akong magagawa at higit sa lahat, dagdag sa problema. Oo nga at may shares ako sa kumpanya mo. Pero sapat ba yun? Sa tingin mo maniniwala ang mga tao? Hindi nga ako tunay na anak, di ba? Wika ni Sandra saka pinahid ang mga luhang tumutulo sa mga mata niya. Niyakap siya ng binata ng mahigpit. Saka bumuhos ang samot-saring emosyon at napahagulhol na lamang siya sa balikat nito. I'm sorry if you feel alone all this time. It's my fault. I am to blame with it. Just don't stay away from me again. I wasn't supposed to be saying this, but I feel like I'm being broken piece by piece, seeing you far away from me. Mahinang sambit ni Grayson sa tenga niya. Did she hear it right? What does he mean by it? I made mistakes, and I can't control myself every time I feel disappointed and angry. Kung hindi ko inuna yung galit ko, hindi ito mangyayari. I'm sorry kung nahirapan ka ng dahil sa akin at sa sitwasyon natin. I'm so sorry. Mahinang sambit ni Grayson. Saka siya nito niyakap ng mahigpit. Look, Sandra. Wika nito saka kumalas sa pagkakayakap at tumingin sa kanya. Pinahid pa nito ang mga luha niyang tumutulo sa pisngi niya. I know it's too late but I want you to know na hindi ako nagsisisi na makilala ka. Huwag mong isipin na mababa ka o pabigat ka sa ibang tao kasi hindi ka ganon. You are a treasure to be treasured. You know that, right? You are something that made me feel attractive to you. Habang nakikita kita na umiiwas sa akin, naiinis ako sa sarili ko for doing bad things that hurts you a lot. Just stay who you are and stay with me. I will do everything to stop the things from happening. Thea in part of it, and I want to put you in assurance that I mean everything I say. Nalilitong tumingin si Sandra sa binata. Nagtatanong ang mga mata niyang nakatingin dito. Why are you saying that to me? Alam mo, hindi tayo bagay sa isa't isa. You came from a rich family and I am not. I am not worth it for you and you to me. Just sign the divorce kasi ayoko na. Pagod na ako. Chairman would understand, right? Umiiyak na sambit niya. In a relationship, it doesn't matter if you had a different status in life. What's important is love. Just let me prove one thing before I sign the divorce paper. Will you please? After I can prove it to myself, I'll let you go. I don't want to be confused with my feelings, but I think I'm falling for you. Hindi agad siya nakapagsalita at tinitignan ng kaharap kung seryoso ito o dinalaya lamang siya ng pandinig niya. Hindi ko inaasahan na mangyayari to sa akin. Pero nang magising ako isang araw, mahal na pala kita. Hindi ko alam kung paano. Pero yun ang totoo. Mahal kita, Sandra. Wika ni Grayson. Saka napailing habang mapaklang tumawa. Isa akong duwag na lalaki na kayang itago sa iyong nararamdaman ko. I did all those things without knowing you're hurt. I am crazy and a fool for hurting you and being selfish to myself. Tumigil ito at hinintay na sumagot siya. Did he mean it? Hindi siya makapaniwala at gusto niyang umiwas rito, gaya ng sinabi ni Grace sa kanya. She can't bear with it anymore. Ayaw na niya. Kung maniniwala siya, she would be more hurt. Grayson, alam mo ba na ganun din ang nararamdaman ko? Dati, naiinis ako kapag nakikita kita kasi ayoko makita ka for what happened 3 years ago. But suddenly, I felt jealous towards Thea. At the team building, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko pero sobrang sakit nun. Pareho man tayo ng nararamdaman sa isa't isa, pero malito. Oo nga't mag-asawa tayo, pero sa papel lang yun, Grayson. Si Thea ang mahal mo. At alam kong mahal ka rin niya dahil nakikita ko yon. Huwag mo nang dagdagan pa yung problema ko, please.
Pwede mo namang sabihin sa media na hindi totoong kinasal ka. Peke lahat ng dokumento. At sabihin mo na lang din sa lolo at mommy mo yung totoo. Ayoko ng ganito. Sagot ni Sandra, saka umiwas ng tingin sa lalaki. Can't we just fix this together, Sandra? Wika nito, saka hinawakan ng kamay niya at tinignan siya. I've been messed up simula nung team building. It's been weeks pero hindi ko kayang alisin ka sa isip ko. Lahat ng problema na dinaraanan ko, hindi ka nawawala sa isip ko. Ngayon pa ba kita hahayaang umalis? Kung kailan, mahal na kita. Wala na kami ni Thea. Believe me, matagal na kaming wala. Siya ang nakipaghiwalay and not me. At simula nun, ikaw na yung iniisip ko. Nandito ka na. Dagdag niya sabay lagay ng kamay ni Sandra sa tapat ng puso niya. He is serious. He can't believe for the first time. He tells his affection towards a woman, in person, and with sincerity. Parang pakiramdam niya, kumakawala ng mabigat na dalahin niya sa puso niya. Pakiramdam naman ni Sandra ay naging masaya siya sa mga sandaling iyon na sinabi ni Grayson iyon sa harapan niya. Tumingin siya rito at pilit iniintindi ang sariling nararamdaman. Bakit merong parte ng puso niyang naguguluhan? Sandra, why do you have to be this soft? You are still in pain, right? Can you really accept everything after the pain they've caused you? Naisaisip ni Sandra. Grayson was serious. She saw it. But what is enough? Everything he says was meant for her and not just a joke. She truly believes it. And that's very confusing for her. Bakit agad-agad siyang maniniwala dito? Bakit pakiramdam niya ay dapat niya itong pagkatiwalaan? Sandra, will you? Tanong nito, pero hindi na siya sumagot pa. Nakatingin lamang siya kay Grayson. Grayson steps closer to her, inches apart from Sandra. Lumapit pa ito at ilang dangkal na lang ang layo nito sa kanya. She can now smell his scent. It feels good. He moves closer and closer, and now an inch away from her. He was about to kiss her when his room opens. Pare! Sigaw nito na halatang nagmamadali. Oh, wrong timing. I'm sorry. Daniel shows up. Yes, he did breaks the moment. Napatikim si Grayson at napayuko naman si Sandra. Do you think babalik na lang ako mamaya? Naihiyang wika ni Daniel, saka tinuro pa ang labas. Andyan ka na eh, just say it. Sagot pa ni Grayson. Mapang-asar naman ang umiti si Daniel, saka naupo sa sofa ng kwarto ni Grayson. Sa labas na lang ako. Paalam ni Sandra. But Grayson grabbed her hand and looks at her. Stay. Maotoridad na wika ni Grayson. Hindi naman umangal pa si Sandra at nanatili na lang sa tabi ng binata habang hawak nito ang kamay niya na tila ba walang balak na bitawan niyon. Ano ba yan? Nakakainggit naman kayo. Mabuti naman maayos na kayo sa kabila ng mga pangyayari. Masayang sambit ni Daniel na pumukaw sa atensyon ng dalawa. By the way, ang sadya ko sana rito ay tungkol kay Thea. Pagpapatuloy nito, nilingon naman na Sandra si Grayson na nagtatanong at nag-aalala. Baka ano na naman ang gawin ni Thea. She filed a case against Sandra for physical assault. Buti na lang at nandun ang pinsan ko sa present. Kaya siyang tumawag sa akin at pinaalam. I'm just worried about you. Turo nito kay Sandra. Baka ano na naman ang ginawa niya sa'yo. Mabuti naman at yan lang nakuha mo. At nandyan ang knight in shining armor mo. Sinasabi ko to para malaman nyo. Grayson, dahil sa'yo kaya umabot sa ganito. Malakas ang impluensya ng kalaban mo, Sandra. Dapat magawa niyo to ng paraan. Wika ni Daniel, saka nakapandikwatro ng upo. What do you mean? Thea Bautista is the daughter of Congressman Bautista. Ibig sabihin, maimpluwensya sila, lalo pat nasa gobyerno ang ama niya. Isang pitik lang yan ang kamay nila. Knowing Thea, she doesn't want to be knocked off. Can I talk to your cousin? Kailangan ko malaman ko ng statement ni Thea. I know her attitude. I'll talk to her. Sagot ni Grayson. Kinuha naman ni Daniel ang phone niya at may hinahanap roon. Ilang saglit pa ay tinapat na nito sa tenga niya ang cellphone. Insan. Oo, kamusta na? Itatanong ko lang kung ano yung statement na sinabi ni Thea Bautista kanina. Saglit naman itong natahimik habang nakikinig sa kabilang linya. Ganun ba? Sige, salamat. Kasi mas malaki kasi ang tinamo ng kaibigan namin eh. Alam mo naman, kilala ang ama niyan. Hindi ba? Ganun ba? Sige, salamat na lang insan.
Pinabaan nito ang cellphone, saka humarap sa kanila. Inakay naman ni Grayson si Sandra na maupo sa kama nito katabi niya. Sabi niya, you can present yourself sa presinto bukas. Sasamahan ka na lang muna namin sa ospital. Ipakita mo ang medical record mo. That can help para hindi na lumala pa ang kaso. Paliwanag nito. Gumaan naman ang pakiramdam ni Sandra, saka tumingin sa mga sugat at mga galos na natamo niya. I'll call tomorrow para sabay na tayo. Wika ni Grayson kay Daniel, saka ito bumaling kay Sandra. Kailangan mo munang magpahinga. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Wika niya kay Sandra, saka inalalayan nito sa pagtayo at paglakad palabas ng kwarto niya. Pare, hintayin mo na lang ako sa baba. Habol nitong sabi kay Daniel, saka tuluyang lumabas sa kwarto niya. Hinatid muna ni Grayson si Sandra sa kwarto nito. You can rest. Call me if you need anything. Tumangulang si Sandra bilang tugon. She loses her strength and she had to rest, lalo pat may bagong problema siyang haharapin. And she was relieved knowing Grayson was there for her. But still, she felt hesitant for no reason. Bumaba na si Grayson, pero hindi niya mahagilap ang kaibigan sa living room. Kaya dumiretso na lamang siya sa wine cellar. Sigurado siyang nandoon na naman ito. Yun kasi ang lugar na kadalasang pinupuntahan ito kapag dumadalaw ito sa lawn niya. Kaya sigurado siyang nandoon ito sa cellar ng mansyon. Pagkabukas niya ng pintuan, ay nakita niya si Daniel na umiinom na. You have to pay that. That's luxury. Wika niya, saka lumapit sa kaibigan. I can give you tons of money if you want. Natatawang sagot nito, saka lumagok ng isang baso ng wine. It's good to see you smiling again. Wika nito. Umiling lang siya at nagsalin ng wine sa baso niya. I didn't expect this would happen. I'm still blessed after all. Nakangiting sagot ni Grayson at tinungga ang wine sa baso niya. It's my first time to say that to her, yet I survived. It's because she feels the same as what you feel towards her. Kung noon mo pa sinabi yan sa kanya, siguradong tatanggihan ka niya. She's a woman with a virtue, and a different one from the rest. You're lucky though, and someone loses. Deklara nito saka nakipag-cheers kay Grayson. He meant Sam for losing the race, that he won Sandra's heart. Don't hurt her pare, baka pagsisihan mo. May nakaabang pa naman handang sumagip, ikaw din. Paalala nito, saka tinapik ang balikat niya. I won't promise, but I'll try my best. I already hurt her to the extent that I almost lost her. Right now, I think I should be more careful. Right decision. Anyways, I have to attend a party this coming days. I don't know the exact date pero siguradong aalis ako. Wanna tell you na baka hindi na ako makabalik o makita pa. What do you mean? Nothing. Nagpaalam na ito sa kanya matapos silang maubos ang isang bote ng alak. Hindi naman ito masyadong naglasing dahil maliit lang ang alcohol content ng wine na ininom nila. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at pabagsak na humiga sa kama. He feels exhausted. Every time he loses his eyes, all he wanted to see was Sandra's innocent and angelic face. Sandra woke up when she felt something hands caressing her face. That familiar hands and scent. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumambad ang nakangiting si Grayson. Nanatili siyang nakatitig rito habang iniisa-isang dinampot ang mga naghahalong nararamdaman niya. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o matutuwa. It's the first time in her entire life to feel that someone watching her while asleep with those eyes. Nang matauhan ay napakurap-kurap siya, saka agad na bumangon. Good morning. Bati nito, ngunit hindi siya sumagot. Bagkus ay nagmamadaling pumasok sa banyo. Inamoy niya ang hininga, saka napailing. Kinuha niya ang toothbrush at agad na nagsipilyo. Did I tell you that you smell bad early in the morning? Wika ni Grayson sa labas ng opisina. Hindi na siya sumagot pa at tinapos na magsipilyo saka lumabas. Naabutan na niya si Grayson na nakahiga sa kama niya habang nakatingin sa kanya. Get out! Wika niya rito. Hindi naman ito gumalaw at pumikit na kunwari ay natutulog. Grayson, lumabas ka muna! Sita niya, saka nilapitan at hinila ang kamay nito. I'll stay here. I want to sleep here. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi kakaisip sa'yo. Nakapikit na wika nito. Napatigil naman si Sandra, saka umiwas ng tingin. Hindi ba nito iniisip muna ang sasabihin? Just let me stay here. Do whatever you want to do. Just wake me up if you're done. Di na umangal pa si Sandra
Saka tinapunan ito ng comforter at tumalikod na. Saka tinungo ang walk-in closet niya at kumuha ng masusuot. Saka pumasok sa banyo at naligo. Kahit medyo masakit ang mga galos at pasa niya, ininda na lamang niya iyon. Nagising si Grayson nang marinig ang ingay ng pagbukas ng pintuan ng banyo. Lumabas roon si Sandra, nakasuot ng blue long sleeve at pantalon. Hindi niya maitatanggi na bagay sa dalaga ang kahit na anong isuot nito. Nakatingin lamang ito sa salamin habang tinutuyo ang buhok niya. He pretended to be asleep nang tumayo ito at lumapit sa kama niya. "Tumayo ka na dyan. Stop pretending you're asleep." Wika ni Sandra. Saka siya dumilat at tumingin rito habang sinusuot ang flat shoes nito. Mukhang handa na ito sa lakad nila. Tumunog naman ang cellphone nito. Saka pinanood niya itong kinuha ang cellphone sa bedside table. Saka tinignan iyon bago sinagot. "Sam, good morning." Malumanay na sagot nito. Matama naman siyang nakinig dito. Mukhang masigit pa sa iniisip niya ang ugnayan ng dalawa. The way she smiles while answering the phone. "Yes, I was about to." "Oh, sige, kita na lang tayo sa ospital." "Sige, hindi pa nga eh. Kakain pa lang ako." Rinig niyang wika ni Sandra. Mahina naman ang boses ng kausap nito, kaya hindi niya naririnig. Napasimangot si Grayson nang makitang tumatawa si Sandra. She really feels comfortable towards that man. "Oo na, sabay na tayong kumain. Text mo na lang ako kung saan tayo kakain." "Sige, bye, ingat ka." Rinig niyang wika nito, saka lumingon kay Grayson. Matalim ang mga titig na tumingin nito sa kanya. Saka siya napakunot noo at tumitig rito pabalik. "What?" Takang tanong ni Sandra. Saka tumayo si Grayson. At bigla na lamang siyang ginawaran ng halik. Nagulat naman siyang tumingin dito nang makalayo ito sa kanya. "I deserve a good morning kiss. And that man only deserves a good morning greeting. Let's go." Wika nito. Saka siya hinawakan sa kamay at hinila palabas ng kwarto niya. "Did I see the Grayson I know?" Naisa-isip ni Sandra. Saka nagpahila rito habang nakakunot ang noo. "Do I still have to pretend and stay away from him if this is what I feel when I'm with him?" Nakangiti siyang sumabay rito habang hawak-hawak ang kamay niya. Itanggi man niya pero sa puso niya ay napakasaya niya. Umami na rin kaya si Sandra ng nararamdaman niya para kay Grayson? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.